Good morning, tara basa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. 07 November 2024, nandito na tayo sa aklat ng Lucas, chapter 14. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Lucas chapter 14, pinagaling ni Jesus ang lalaking may manas. Lucas chapter 14 verse 1, isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Verse 2, lumapit kay Jesus ang isang lalaking may manas. Verse 3, kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautosang Hudyo, naaayon ba sa kautosan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Verse 4, ngunit hindi sila umimik, kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling ito at saka pinauwi. Verse 5, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kung ang inyong anak o ang inyong baka ang nahulog sa balon, hindi ba't iaahon ninyo ito kaagad kahit araw ng pamamahinga? Verse 6, hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Pagmamataas at pagpapakumbaba. Lucas chapter 14 verse 7. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga panauhin ay ang mga upuang pandangal, kaya't sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila. Verse 8. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal, baka mainanyayahang mas marangal kaysa sa iyo. Ngayon guys, para hindi malito sa generation natin, may nakalagay na talagang VIP sa bawat sa upuan. Kung halimbawa, very important person ang makakaupo dun sa lamisa na yun, kaya hindi ka magkakamali dapat. Kasi may mga labeling na eh. Ito kasi noong araw, wala silang ganun. Yung wala pang nakalagay kung sino-sino yung mga nakapangalan dun sa lamisa na yun. So, pagka sa generation natin ngayon, pag inanyayahan ka, hanapin mo yung pangalan mo kung saan ka nakalista. Tsaka, mayroon na naman tayong coordinator na sasalubong sa iyo kung saan ka i-guide yung pangalan mo kung nakasama ka sa invitation. So, itong na to, noong araw to guys, wala kasing labeling noong araw. Kaya sinabi niya rito, so yung verse 8, Lucas chapter 14 verse 8, kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal, baka may inanyayahang mas marangal kaysa sa iyo. Tulad ng sinabi ko guys, pag dumating kayo sa events o yung kung saan kaya inimbitahan, kung wedding mayan o baptism mayan, hanapin mo agad yung table na nandoon yung pangalan mo para hindi ka mapapahiya. Okay, verse 9, baka lapitan ka ng nag-aanyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito, sa gayon mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Okay, nandito na tayo sa Lucas chapter 14 verse 10, mabuti pa kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan kapag lumapit sa iyo ang nag-aanyaya sa kanyang nag-aanyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera, mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin. Verse 11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Verse 12, sinabi naman ni Jesus sa nag-aanyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, dahil aanyayahan ka rin nila at masusuklian na ang iyong ginawa. Verse 13, sabalit kapag ikaw ay maghahanda, aanyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Verse 14, kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banal. Itong paghahanda na to, komplikado yan sa akin. Huwag kayo maghahanda guys kung ipapangutang nyo rin lang naman tapos hindi kayo marunong magbayad. O diba? So dito na tayo sa ang talinghaga ng malaking handaan.
Ulitin ko nga yung yung Lucas chapter 14 verse 14. Kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banal. Okay. Lucas chapter 14 verse 15, ang talinghaga ng malaking handaan. Lucas chapter 14 verse 15, narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Verse 16, sabagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Verse 17, nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanya mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Verse 18, ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan, kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Verse 19, sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 pares ng kalabaw at kailangan masubukan ko sa bukid ang mga iyon, kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Verse 20, sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal kaya't hindi ako makakadalo. Verse 21, bumalik ang alipin at ibinalita ito sa Panginoon. Ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon. Guys, Panginoon dito is master. Yan, kasi alipin yung inutusan. So, pag sinabing Panginoon, master yan. Okay, verse 21, bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, magmadali ka. Baka mapagkamalang kasing Panginoon is Lord na ano. No, hindi. Ano yan? Ang tinutukoy dito is master ng alipin. Yung tinatawag niyang Panginoon. Yung iba naman kamahalan ang tawag. Depende yan kung anong bansa ka siguro. Okay, verse 21, bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, magmadali kang pumunta sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Verse 22, at sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan. Verse 23, kahit sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Verse 24, sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Ang pagiging alagad. Lucas chapter 14 verse 25, sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, verse 26, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Verse 27, ang ayaw magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Lucas chapter 14 verse 28, kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo. Ganyan ako guys, almost 1 month bago yung plano ko bago ako magpapatayo, kasi inaano ko pa yung pera kung magkakasya ba. Kasi hindi tayo pwedeng hindi tayo pwedeng ako kasi kung maiksi ang kumot, marunong ako mamaluktot. Yun ang lagi kong inaano. So kung ano lang pagkasyahin, huwag masyadong batag na yun, mapagmataas na kahit hindi mo kaya is kakayanin mo. Ako hindi. Matuto tayo magsalita ng no. Diba? Matuto tayong tumangki. Matuto tayong kung ano lang meron tayo, yun lang ang pagkasyahin. Huwag masyadong mayabang guys na kahit ipangutang mo is sige lang ng sige. Huwag. Naranasan na nating mangutang
nalulubog tayo sa utang pagka ganyang maumpisahan mo. Tapos yung mga nangutang naman sa atin, hindi rin sila marunong magbayad. So, alam mo yung maipapangako mo na sana yung pera mo na tapos hindi ka nila babayaran. Pera mo na, nagmamakaawa ka pa na bayaran ka na, ganun. So, parang napakahirap. Okay, ulitin ko yung verse 28. Lucas chapter 14 verse 28. Kung isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwintahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera at maipatapos ang kanyang ipapatayo? Verse 29, baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat ang makakakita niyon. Verse 30, sasabihin nila ang taong ito'y nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos. Tulad ko, hindi ko pa naipatapos. Year 2015 ko pa yun inumpisahan. Nag-pandemic na lahat-lahat. Natapos na lahat yung pandemic. Wala pa rin, hindi pa rin natapos. Up to now. Kaya dapat talaga na tayo next year, maka-relax na tayo next year para mapatapos na natin yung proyekto natin na yun. Okay. Lucas chapter 14 verse 30 ulit. Sasabihin nila ang taong ito'y nagsimulang magtayo ngunit hindi naman na ipatapos. Verse 31, o sinong hari na makipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo na mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay may isa sa gupa o sa kalaban na may 20,000 kawal. Verse 32, Verse 32 guys, at kung hindi niya kaya malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Lucas chapter 14 verse 33, gayon din naman hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat ng kanyang buhay. Asin na walang alat. Verse 34, mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Verse 35, wala itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ang dumi, kaya't ito'y itinatapon na lamang, makinig ang may pandinig. Bukas na itong chapter 15 guys. Bye everyone. God bless.